Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 99 Daily Devotion ni Pastora Salocampo. At para po ngayong araw ay ang panibagong series about the Navigating the Unknown. At ang topic po natin ngayong araw, November 4, 2024 ay the See Through the Eyes of Faith. At ang scripture po natin ngayong araw ay 2 Kings 6 verse 15 to 17. When the servant of the man of God got up and went out early in the next morning, an army with horses and chariots has surrounded the city. "Oh no, my lord, what shall we do?" the servant asked. "Do not be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." And Elisha said, "Open his eyes, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots with fire all around Elisha. Teaching number 1, life is full of uncertainties. Sabi po dito na ang buhay po o ang life na meron tayo ay puno ng walang kasiguraduhan or maraming problema na hindi mo pa alam or yung mga bagay na hindi mo pa alam at wala pang kasiguraduhan. But teaching number 2, there is no uncertainty in God. But walang problema na hindi alam at hindi sigurado ang ating Panginoong Diyos. So, walang kahit anumang uncertainty sa ating Panginoong Diyos, kundi puro certain lang. Puro may kasiguraduhan. Kaya dapat po na maniwala tayo at manampalataya talaga sa ating Panginoong Diyos dahil ang Diyos ay laging sigurado at may plan para sa atin. And teaching number 3, we see with the eyes of faith. So, sabi po dito na kapag po tayo ay hindi sigurado, marami tayong problema, maraming gumugulo sa isip natin na walang kasiguraduhan. But, pag sinama natin si God sa buhay natin, ang makikita lang natin sa mga mata natin ay puro faith. Puro faith na si God yung tutulong sa atin, makita yung mga iniisip natin na walang kasiguraduhan. Dahil pag kay God tayo sumama at naniwala at nanampalataya tayo sa Kanya, makikita natin na ang lahat ay certainly may kasiguraduhan. And application number 1, see through the eyes of faith. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na kapag po tayo ay may mga bagay na walang kasiguraduhan, ay tayo po ay patuloy na manampalataya at magtiwala sa ating Panginoong Diyos dahil ang mga bagay na walang kasiguraduhan ay may kasiguraduhan sa ating Panginoong Diyos. At dapat po na may faith tayo sa ating mga mata. Ayun po yung makikita natin. And application number 2, fear no one when God is on your side. Kapag po tayo ay may mga problema, may mga sakit po tayo po ay dapat po tayong hindi matakot dahil pag tayo po ay nasa ating Panginoong Diyos, pag nasa side po natin ang ating Panginoong Diyos or alam po natin na meron tayong Diyos sa buhay natin, lahat po ng mga nararamdaman natin or problema natin, mabibigyan niya ng solusyon at dapat na hindi tayo matakot dyan dahil ang ating Panginoong Diyos ay nasa gilid lamang natin na sinusuportahan tayo at pinapakinggan at ang bawat pray natin kapag po tayo ay nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, navigate the unknown with complete trust. Lahat po ng mga hindi pa natin alam, yung mga future natin,
Kapag po tayo ay naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Diyos, yan pong trust natin, yung future natin na meron tayo na hindi pa natin alam, ayan po ay masasagot ng ating Panginoong Diyos. At dapat lang po tayo na magbigay ng complete trust sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay, na navigate the unknown with complete trust. Dapat po tayo magbigay ng trust sa ating Panginoong Diyos. And ayon, discussion, what is the best way to face the unknown? Para po sa akin at para po sa devotion na to, na ang best way to face the unknown is patuloy tayong manampalataya at maniwala lamang talaga sa ating Panginoong Diyos, na lahat ng bagay na walang kasiguraduhan ay may kasiguraduhan sa Kanya. At kapag kasama natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin, dapat na wala tayong takot sa lahat ng bagay na pagsubok na binibigay sa atin, dahil nasa gilid lang natin or nasa side lang natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.